Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Flores, ang visual artist from Manila, Philippines. And today, we are going to customize the Marvel Legends Hulkbuster. So, ang gagawin natin dito is to remove all the parts. Ito, sineparate ko lang yung head, hands, chest armor, and the alt hands, and the boosters. Tapos, ang gagawin natin dito, yung comic book style repaint na ginagawa natin, clear primer, shadows, highlight 01, highlight 02, line art, and top coat. So, kailangan natin ng mga alligator clips para ma-handle yung mga pieces para pag nag-spray tayo, hindi ma-spray yung kamay natin. So, kabit lang natin. And then, ang primer na gagamitin natin dyan, ito, Bosny No. 191 Flat Clear. Okay, so yan, balikan ko kayo mga ma'am sir after kong may sprayan ng 2 to 3 thin coats yung action figures. Okay, thank you very much. I'll be back. Okay, we are back and ito na yung status ng ating Hulkbuster. So, almost done na to. Pero itong part na to, yung chest armor, de-demo natin kung paano ko siya ginawa. From this to this, okay? So, first step, nag-apply na tayo ng clear primer and yung second step, mag-apply naman tayo ng shadows. Okay, for the shadows, mag-apply tayo ng intense violet, mag-mix tayo ng intense violet and warm red. So, I'm using intense violet more than black kasi mas parang pag ito minix ko, mas nagiging muddy yung colors. And kapag violet yung ginamit ko to darken the colors, mas may contrast dun sa black. Kasi yung black, gagawin naman natin siya for the line art. So for this, ito yung mga shadows. Ang guide ko lang dito, yung mga naka-recessed areas or yung areas na nakalubog, yun lang yung lalagyan ko ng mga ng mga shadows. Pwede rin tayo mag-extend, something like this. Here. Okay. Pwede naman kasi magkaroon ng multiple sources of light. Pero ang guide natin, yung mga areas na deep. Okay. Something here. Okay. Yan. I'm using a flat brush para yung isang stroke natin, maraming areas yung napipintahan. Hindi natin kailangan maging super clean na finish. Thank you very much Hero Paints for sponsoring this video. Sa kanila ako bumibili ng mga paints para dun sa mga projects natin. Yan. And itong batch na to, yung mga skin tones, yung pinadala nila to sa akin to sponsor yung mga custom repaint projects natin. So thank you very much Hero Paints. Okay, so ito na yung status ng ating chest armor. Okay? Sa likod, lalagyan natin to ng black. So para mas bumilis yung drying time, gumagamit din ako ng hair dryer. Okay, for our first highlight, we're going to use sun yellow and orange. Mix natin tong dalawa. Okay, for the highlights naman, we are going to apply it dun sa mga areas na nakaangat. Case, this part. This one. So yung movement ng brush ko, it's a flick na motion. Okay? Para kita yung mga brush strokes. Okay, dito naman sa other side. Press and flick, press and flick. Dito sa chest. Okay. Okay, next color will be white and orange. And next color naman na gagamitin natin ay mas marami lang yung white. Okay, habang pinapatuyo natin tong harap, paint na natin yung likod. Sa back, we are going to paint it with black. Then dry brush with steel or silver. Tapos yung mga parts ng silver, pwede tayong mag-apply ng wash. Para mas dark siya. Tapos
after ng wash, we can also apply silver or steel na dry brushing. Okay, for dry brushing naman, we are going to use ito, Vallejo Metal Color Steel. Okay. Let's use it here sa likod para magkaroon ng extra metal na inner mechanism dun sa loob ng kanyang chest armor. Tapos doon naman sa labas, yung mga metal dito or hydraulics, you can dry brush with silver para malakas yung contrast. Okay, after this, kuhanin natin yung extra paint na silver, and then we are going to apply silver dry brushing. Para para maging metallic surface yung armor. Mag-add siya ng weathering na emphasize yung sculpt, and nag-add din siya ng highlights. Okay, kapag tuyo na yung surface, pwede na tayo mag-proceed sa line art. So sa line art, ito yung gamit ko. It's a finer brush it's a round brush na merong fine tip. Tapos gawa lang tayo ng line art dun sa pinaka deep na areas. So I'm also practicing doing some comic book painting or sketches. So, dito na-apply ko yung inking techniques. So, this is more like yung how I ink sa paper. You can apply transition lines such as this, yung mga feathering lines. Okay. You can also add battle damage, cross hatching. You can apply cross hatching here. Wait lang. Here, maybe to add some weathering. Okay. Okay. So, yun yung mga steps na ginawa natin para ma-reach yung status ng Hulkbuster ngayon. After nito, one level of highlights lang. And then top coat. And then we're done. And we are done sa ating Hulkbuster Marvel Legends project. So here is the front, side, the back. Okay. So yung top coat na ginamit natin dito ay Boss Knee Flat Clear din. Kung ano yung ginamit natin na primer, yun din yung ginamit natin na top coat. Tapos yung mga glow effect nasa live stream, ginawa ko to sa live stream sa YouTube and Facebook. So first nag-dry brush ako ng cobalt blue, and then over it turquoise, and then white, and then isa pang layer ng white para mukha siya nag-glow, pati dito sa mga repulsor blasts niya, repulsor hands niya. Okay? Pati dito sa ilalim ng feet, pati rin dito sa fists na hands, closed fist na hands. And ito yung face sculpt ni Tony Stark, battle damage. Tapos meron na rin akong i-include na sketch ni Hulkbuster.
if someone purchases this. Actually, for sale na siya. Ito na rin yung box niya. Meron na rin ako signature. Yan, Ralph Cifra 2025. Tapos ito rin palang mechanism na to sa likod niya. Nilagyan ko na rin siya ng glow. And then, pakita ko na rin sa inyo yung yung inner mechanism ng kanyang chest armor. Okay, so ito yung front piece. Tapos ito yung likod niya. So dry brush to naka base coat ng black. Tapos din dry brush with steel. Tapos ito rin base coat ng black and then dry brushed with steel. Tapos detailing lang with gold pala. And then ito yung inner mechanism ng kanyang chest armor. So meron na rin glow yung kanyang arc reactor. Yan. Tapos dito naman sa head, pati dito sa mga inner mechanisms ng kanyang head armor, nag-apply tayo ng silver or rather steel for dry brushing. Via dry brushing technique. Tapos nag-apply na lang tayo ng gold paint dun sa mga coils niya. And then ito yung appearance niya kapag naka-equip yung Tony Stark head. Okay, in terms of articulation, wala namang nabago. Ganun pa rin, you can still move the arms and feet, elbows. Yes, you can still articulate it. Pero since this is a custom repainted na action figure, be very careful in rotating yung mga joints kasi since meron siyang friction, kapag meron siyang friction, may chance pa rin na magkaroon ng mga minor na mga paint scratches. Pero nag-apply na ako dito ng top coat and nag-cure na siya. So, it is protected from minor paint rubs and minor paint scratches. So, pag nagkaroon ng friction, may chance kaya na magkaroon pa rin ng mga paint rubs and paint scratches. Most of the action figures naman, meron naman yung mga gaps between the joints. So, you don't have to worry about paint rubs dito sa mga parts na to. Yan. So, you can freely move the legs. You can bend the knee. Okay. No problem with that. Alright, that's it mga mom sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.